Pag-uusapan natin ngayon dito ang naging laban ng Warriors at Dallas Mavericks kahapon. Naging usap-usapan ang ginawa ng Warriors na gumawa nga ng maraming tres ngunit natalo pa rin. Tinalo ang Warriors ng Dallas kahapon sa score na 143 at 133. Masasabi talaga na bilog ang bola, dahil nga ang Warriors ay gumawa ng 27 na tres ngunit sa kabila ng mga yan ay natalo pa rin sila, na nangingibabaw pa rin ang opensa ng Dallas Mavericks. Pero alam nyo ba mga idol ang naging rason sa pagkatalo ng Warriors dahil sa kakulangan sa depensa nila? Buo ang opensa na ibinigay ng Dallas Mavericks na gumawa ng 46 points sa unang quarter, na pinangunahan ni Luka Doncic na nagtala ng triple-double na tumapos na merong 45 points, 11 rebounds, at 13 assists, habang si Klay Thompson umiscore ng 29 points, 5 rebounds, at 4 assists. Si Kyrie Irving tumapos na merong 21 points, 3 rebounds, at 8 assists. Pinangunahan naman ang Warriors sa scoring ni Andrew Wiggins na merong 29 points, 3 rebounds at 4 assists, habang si Stephen Curry nagtala naman na merong 26 points, 5 rebounds at 10 assists. Si Jonathan Kuminga merong 20 points, 3 rebounds at 6 assists. Si Draymond Green meron namang 21.7 rebounds at 4 assists, ngunit si Buddy Hield nagtala lamang ng 9 points at 1 assist. Sa 10 huling laro ng Warriors nanalo sila ng 2-8 ang kanilang pagkatalo, at nilagay sila nito sa pwesto sa ika-8 sa Western Conference standing. Samantala sa pagkuha nila kay Dennis Schroeder ay umaasa ang Warriors dito sa malaking epekto sa pasulong dahil sa kanyang taglay na playmaking, na malaki talaga ang may itulong niya sa Warriors at dito nga sa tabi ni Stephen Curry. Habang isa ngayon ang Denver Nuggets na sumasali sa mga trade talks, nagkaroon sila ng isang nakakabigo na season, na nakatali sila ngayon sa 13-10 na record. Sa kabila ng magandang laro ni Nikola Jokic ay tila hindi pa rin sila makaabanti sa itaas. Ang ipinapakita ngayon ni Nikola Jokic ay masasabi na isa sa kanyang mahusay na pagganap ng kanyang karera. Nag-average ito ngayon ng 31.5 points, 13.3 rebounds at 9.8 assists bawat laro. Patuloy niya na dinadala ang Denver Nuggets sa panalo kahit na humaharap sila sa mga pinsala at sa hindi pare-parehong laro na nagmula sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa mga yan nangangamba ang koponan na gumawa ng hakbang sa pasulong para muling maibalik ang championship contender, ngunit kung nais talaga nila na maging isang malakas na koponan muli, kailangan nila gumawa ng malaking trade para sa pagbabago. At ayon sa mga source kailangan nilang pakawalan si Michael Porter Jr. para maging malakas daw sila. Anumang malaking deal na gagawin ng Nuggets ay malamang na kailangang isama si Michael Porter Jr. Dahil si Jamal Murray at Aaron Gordon ay hindi karapat-dapat na ilipat pagkatapos pumirma ng mga extension na kontrata sa nakaraang summer. Ang kontrata ni Michael Porter Jr. ay 100 upang makakuha sila ng star player na magpapabago sa kanila. Mahalaga ang papel ni Michael Porter ngayong taon dahil nga sa kanyang shooting nito at sa kanyang pag-rebound. Siya rin ay isang malaking kumakatawan sa depensa, kaya kapag pakawalan na siya ng Denver Nuggets, kailangan talaga ng pamalit na maaaring maging sobra pa kay Michael Porter Jr., na isang star player na makakatulong sa tabi ni Nikola Jokic at sa buong Denver Nuggets.